Nagtipon ngayong araw na ito ang mga kababayan natin na kabahagi ng Indigenous People Group na Igorot UK dito sa Speaker's Corner, Marble Arch, London upang magbigay ng suporta sa suspendidong Director General ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag kaugnay sa kinakaharap niyang issue ngayon, Justice for General Bantag. Ang grupo ng Igorot UK ay nakipag-ugnayan matapos nilang mabatid na ang kababayan nilang Igorot na si Director General Gerald Bantag ay sinuspinde ni DOJ Secretary Remulla at ipinalit si Gregorio Katapang ayon sa utos ng Pangulo ng Bansa. We're here, we are Igorots and we are the minorities. We also try to defend equality. Gusto naming iparating yung full support namin kay General Bantag. We trust him na he was doing his best as the General of Bucor. Siya yung tao na kailangan natin kasi kailangan talaga natin ang kamay na bakal. Tayong lahat ng Igorot, we had to stand for him. Samantala, sino kaya ang nagsisinungaling? Si General Bantag o si Remulla? Yamashita Treasure umano ang pakay ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa paghuhukay sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, naalala ni Remulla nitong Biyernes na nabanggit sa kanya ni Bantag ang planong hanapin ang Yamashita Treasure noong Agosto. Ang Yamashita Treasure ay mga ginto at alahas umanong inilibing sa Pilipinas ng Japanese Imperial Army noon. Magugunita na ang tunnel at excavation sa NBP compound ay ibinunyag ni Bucor OIC Gregorio Katapang Jr. nitong nakalipas na linggo. Inamin ni Bantag sa isang interview na siya ang nag-utos ng paghukay sa Bilibid para umano gumawa ng swimming pool para sa training ng kanyang mga tauhan. Sakaling may sakuna, naloko na mga kababayan. Sino kaya ang paniniwalaan natin? Ang ano dito kasi labanan na ito ng yung mga Duterte supporter at saka na itong mga dilaw. Dilaw itong mga mga sumusuporta dito kay laban dito kay Bantag Ito kay Katapang. Si Katapang kasi alam naman ho natin, dilaw na dilaw ho yan Sobrang dilaw niyan. Talagang yan ang chief of staff ni Pinoy. Talagang dilaw yan to the bone. Ewan ko nga bakit nga yan nilagay ni BBM. Kaya alam mo itong ito walang biro ito. Kaya itong mga pulahan na ito, itong mga loyalista na ito, gulong-gulo na sila Kasi sabi nila, galit na galit sila sa dilaw. Di ba? Galit na galit sila. As in, dilawan ka, dilawan ka. Oh, pero yung presidente nila, puro dilaw ang nilalagay. As in, dilaw talaga yung nilalagay. Literal. Dilaw na dilaw yung nilalagay ng mga tao. Di ba? Pansinin ninyo. Mga appointee niya. Tapos, ang palusot, unity, unity. Sandali, kung unity pala, di ilagay nyo nga yung mga talagang kalaban? Hindi Nagpapalusot na lang kayo doon sa unity ninyo. Kasi nga, kayong mga tanso, bulag. Kailangan ninyong proteksyonan si PBBM kahit nagmumukha na ho kayong eng-eng, kahit medyo sablay-sablay na ho kayo, nagbubulag-bulagan pa rin po kayo sa ginagawa ni PBBM. Yan ang totoo, di ba? Sana medyo magising-gising na ho kayo. Kasi ito, lantarang dilawan ho ito, kaya nga pansinin ninyo yung mga diskarte niya. Ipapakita ko sa inyo Baka sabihin niyo, Banat Bay, masyado ka naman dyan. Ano ba ibig mo sabihin dilawan? Mamaya, ipapakita ko. Relax. Relax ka lang, Atabs. Papakita ko sa inyo kung gaano kadilaw itong si Katapang. Okay? Ipapakita ko sa inyo. Kaya nga, ang ginagawa niya, siguro na insecure siya dito kay Bantag dahil yung kumpiyansa ng tao, na kay Bantag, kaya, ayan, kung ano-ano na iniimbento, kung ano-ano na ang dahilan, kung ano-ano nang ginagawang paninira. Etong isang bagay na magtataka ka. Bakit ang tahimik ng mga loyalistang vlogger? Pansinin ninyo. Wala sa kanilang umiimik patungkol sa Bantag issue. Ang mga umimik lang na loyalistang vlogger ay yung mga gising na, yung mga nagising. Sino? Katulad nila Maharlika, yan. Diba? Si Tunying, yan. Mga nagising na siguro yan. Ewan ko kasi nakikita nilang mali yung treatment kay Bantag. Pero pagdating sa yung mga katulad, si Pebos Cunanan din, yan din.
Pero sa mga katulad nila Sangkay, nila Coach Jarrett, na mga walang yagballs, oh, pansinin mo, parang ano na lang sila, ano yon? Wala kaming alam. Hindi namin alam. Pansinin niyo yung mga loyalistang they're trying their best na magbulag-bulagan. Alam niyo kung bakit? Ito, papaliwanag ko lang sa inyo kung bakit Kasi alam siguro nila na mali talaga yung ginagawa kay Bantag. 'Di ba? Alam mo nila na mali yung ginagawa ni Secretary Remulla kay Bantag. Pero alam din nila na pag pinuna nila si Secretary Remulla, alam nilang ang sisi nasa presidente. At ayaw nila yun. Dahil nga, sa tingin ko, itong mga vlogger na ito, talagang mga bulag na loyalistang for protectionan lang si PBBM. Kahit anong mangyari. So, kung yung mga issue ay tatamaan si PBBM, ano na lang sila, patay malisya na lang po sila. Sasabihin na lang nila, wala kaming alam dyan. Hindi, nakukornihan kami dyan sa issue nila. Nakukornihan? Na ano kayo? Alam nyo ba na itong issue na ito ang pinaka matinding issue sa lipunan? Kasi ito'y pang-aapi. Justice system, inaapi ho ang isang katulad ni Bantag na hindi binigyan ng tsansa. Hinatulan na muna bago po siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hinatulan na siya ng taong bayan. At kitang-kita na talagang itong issue nitong Percy Lapid ay mas malalim pa na issue, which is about drugs. Mantakin mo, ito papakita ko lang sa inyo mamaya-maya ituloy lang muna natin itong balita. Ipapakita ko sa inyo kung papaano iniikot ng mga dilaw etong nangyayaring sistema sa bilangguan. Huwag niyong kakalimutan, pag-upo ni PRRD, yan ang unang-unang nilinis niya. Bilibid. Bakit? Diyan ang gagaling ang droga. Ulitin ko, ang droga hindi nang gagaling kung saan-saan. Nanggaling na lang yan kung saan-saan nung nawala na yung sa Bilibid. Pero sa Bilibid, doon nagluluto. Kaya yan ang inuna niya. Diyan niya nilagay yung mga magagaling niyang tao at pinagkakatiwalaan niyang tao. Dugtungan nyo na lang. Kaya maraming nagka-COVID nung panahon. Di ba ni Bantag? Ako nga, sa totoo lang. Di ba yun ang kinagagalit nung iba na, kita mo na, bakit may mga swimming pool dyan? Hoy! Mag-isip-isip nga kayo kung ano yung swimming pool na yan. Kayo naman, naniwala naman kayo kaagad doon sa scuba. Maniwala ho kayo sa akin, yung mga katulad ni Bantag, yan ang gusto kong tao. Ayoko magsalita, baka sabihin naman nila gusto ko yung mga ganun Basta, ganito lang kasimple yan. Read between the lines. Si Pangulong Duterte, nakita niya na, nakademanda na, si Bantag, nung namatay yung mga drug lords doon sa kanyang opisina. Sabi ni PRRD, namatay ba? Sige, gawin natin Bucor chip yan. So doon pa lang, alam mo na ibig sabihin. Hindi na natin kailangan ispilingin pa kung ano ang purpose ni Bantag dyan sa Bilibid. Di ba? Yun na lang, alam mo na Ako, pabor ako doon. Bahala kayo kung ano na yun. Basta ako, pabor ako doon. Sa tingin ko, dapat na talagang medyo maubos-ubos lang konti yung mga yan. Sa pamamagitan ng magandang panalangin na sila sana ay makasama na ng ating Panginoon. Ganun lang kasimple yun, di ba? Para hindi na sila makapagperwisyo dito sa mundong ito. So, ganun talaga. Ako gusto ko yun. Kung ayaw ninyo yun, wala namang problema. Alagaan ho natin yung mga drug lord. Pakainin natin. Bigyan natin ng gusto nila. O, di ba? Alagaan natin. Pambira kayo. Yung mga gusto nyo, alagaan na lang natin. Bigyan natin sila ng magandang kulungan. Magandang buhay. Yun ba? O, di sige. Walang problema. Makukuha nyo ngayon yan.
O, di ba? Ito nga, kaya nga dito, sabi ko dito sa mga kabayo na to, anong problema kung may kabayo? Anong problema kung may manok? Kung meron talagang masama, mali o illegal na ginawa si Bantag, bakit hindi nyo idemanda? Ang kawawang cowboy, may baril walang bala, may bulsa wala namang pera. Di nakakatawa. Baduy. Oo, Baduy yun, di nakatawa. Siya lang ang tumawa. Alam mo, may tawag ho dyan sa ganyang klaseng tao, tumatawa sa sariling joke. Hindi, maniwala ko kayo sa akin, ha? Meron nung tawag sa isang taong tumatawa sa sarili niyang joke. Totoo, di ba? Tanong nyo sa mga komedyante. Alam mo mga komedyante, alam nila yan. Never silang tatawa sa joke nila. Pag tumawa sila sa joke nila, ibig sabihin, ano yun? Corny. Tama kayo. Buti ba kayo alam nyo? Di ba? Kasi hindi nakakatawa eh. Parang, okay, anong point mo? Kawawang cowboy si Bantag? Malamang kasi kinakawawa nyo talaga. Pero wag kang ano dyan, ha? Pahina-hinay dyan, katapang. Dahil pag ang tao kinawawa ninyo at hindi ninyo binigyan ng sapat na boses o hustisya, naku po, kamulat-mulat. Kayo ang magulat sa galit ng taong bayan. Ginagalit nyo ang taong bayan sa ginagawa nyo kay Bantag. Honestly, ginagalit ninyo ang taong bayan sa ginagawa ninyo kay Bantag. Alam nyo kung bakit? Ito lang ang nararamdaman ng tao sa ginagawa nyo kay Bantag. Kung si Bantag nga, sarili ninyong tao, sarili ninyong mga kasamahan, kaya ninyong babuyin ng hustisya. Paano pa kaming mga ordinaryong Pilipino? Tapos bigla mo kaming kakanta ng kawawang cowboy. Hindi maano kami maiinis eh. Hindi akala nyo nakakatawa para kay Hindi. Kawawa nga si Bantag, tama ka dyan. Pero kami, naiinis kami sa inyo. Kaming mamamayan na nararamdaman namin na merong kayong ginagawang hindi ang tawag dyan sa ginagawa nyo kay Bantag, persecution eh. Persecution ang ginagawa ninyo dyan. Kasi hindi nyo binibigyan ng pagkakataon tapos dinudurog lang ninyo, di ba? 20. Kasi ito, sige. Marami nagsasabi, marami nagrereklamo, pati yung swimming pool. Mamaya pag-usapan din natin yung swimming pool. Pero isa-isa muna tayo. Anong masama sa kabayo? Kunwari may nagbigay sa kanyang kabayo. Alam nyo ba kung gaano kalaki yan? Yang bilibid na yan? Para makapunta ka dun sa loob, sasakay ka pa. Hindi ako nagbibiro. Naalala nyo, pumasok na ako dyan? Hindi ho nakulong ha, hindi ho nakulong. Kasi kung maaalala nyo, nagpunta ako dyan yung panahon ni Paildon yan. Pati nung in-interview namin ni Mocha sino ba to? Yung retired na general na lumaban sa mga NPA. Kasama ako dun eh. Alam ko kung paano pumasok dyan. At saka talagang malayo, malaki, as in malaki ho yung lugar. Parang ang tawag ko dyan, parang isang buong subdivision. Diba? Si Palparan, yun, si Palparan! Yun, in-interview namin si Palparan noon, ang laki-laki niyan. As in, para makapunta ka ba doon sa isang lugar, ang layo, ano nga ako, na weirdo ako, ang layo pala nun. Talagang sumakay pa kami para bumiyahe doon. Ang dahilan nga ni dito, may nagbigay sa kanyang kabayo, kasi paano kunwari lang, ang kanyang habit ay kabayo kasi nga 'di ba malamang dahil taga Baguio siya o kabayo ang kanilang 'di ba ang libangan, malay mo may kanya-kanya tayong libangan eh. Yung iba kabayo, 'di ba? Yung iba scooter. Ako scooter, nagpupunta ako ng BGC mula Bulacan. Bulacan to BGC. No? Naka-scooter no. Hindi totoo, kasi yun ang libangan ko, 'di ba? Minsan kahit may motor ako, mas gusto ko rin minsan na scooter lang libangan, 'di ba? Masarap po yung gayaan, di ba? Okay 'yun. Tapos kung ito ang libangan niya kabayo, kanya-kanya tayong trip. Ano masama doon? Hindi, 'di ba? Ano ang masama doon sa kabayo? Sige nga. Pangalawa, buti nga siya kabayo, ang libangan. Yung iba marijuana.
Ano mas gusto nyo libangan? Kabayo o marijuana? Hindi, di ba? Oh. Buti nga yung kabayo kinakain, damo. Kayo, sabi nga niya, oh, di ba? At least yung kabayo kinakain yung damo. Sa inyo hinihitit, sabi nga ni Bantag, di ba? 20. Umamin naman si dating Bucor spokesperson Gabriel Chaclag na kanyang ilan sa mga hayop. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Medyo yung balita hindi maganda. Ah. Parang kinulong din daw yung kabayo. Ano gusto nyo? Ilagay yung kabayo sa EDSA? Ilagay sa BGC? Nakawala na nga yung kabayo. Tumatakbo-takbo pa eh. Sipain kayo niyan eh. Ang mga kabayo na ito na may mga kasama pa mga baka. Kaya ngayon, nagmisto na siyang isang rancho. O ano masama? Hindi, tanong natin, ha? Hindi yung siya isipin nyo, ano hong masama na may kabayo? Eh kung yun yung alaga nila, unless merong batas na nagsasabing bawal magpasok ng kabayo o ng kahit na anong animal. Di ba? Hindi, sa akin lang, kung may batas na ganun, bakit hindi na lang idemanda? Ang dami pa kasi sinasabi. Nabisto raw ni Bureau of Correction Acting Director General Gregorio Katapang ang mga hayop na mag-tree planting sila kanina. Para talikod na ako, biglang tumilahok yung mga manok. Alam mo kung ano sabi? Ha? Lumayas ka, sabi siguro ng manok. Hindi, baka kung nakakapagsalita lang yung manok, sabi siguro, bakit? Lumayas ka! Lumayas ka! Iagawa mo kami ng... Hindi, baka lang naman. Hindi, di ba? Malay mo. Pagtalikod niya, biglang tumilaok yung manok. Sabi siya, lumayas ka! Agawan mo pa kami ng mga damo dito! Bakbakak! Yeah, hindi kaya? Sabi, baka agawan mo ba kami ng damo? Hindi kasi, di ba yung mga manok, kumakaano lang ng mga damo-damo din yun. pati yung kabayo, umano ng damo. Damo ha! Hindi, wala akong sinasabing damo, yung damo-damo. Kasi malay mo, unahan yan eh. Kasi siyempre, pag may animal, inaano yung damo. Kaya ganun, kinakain-kain. Oh. Eh, pagka may tao na, inaapak-apakan yung damo, masisira ngayon yung damo. Yun ang ibig ko sabihin. Nililinaw lang natin. Baka mamaya kung ano iniisip ninyong damo, ha? Hindi kasi di ba pag may tao, kaya nga minsan nasisira ang kagubatan dahil sa mga tao, sinisira ang damo, inaapakan. O kawawa naman yung mga manok at saka yung mga kabayo doon, di ba? Hindi nila makain. Oh. Sabi ko, may manok rin pala dito. Oh. Nag-aalaga pala kayo ng manok. Sige nga, tingnan ko nga. Pagpunta ko, kanya-kanyang kubul yung manok. Mga panabong pala. Texas. Paano mo nalaman panabong, Your Honor? Nag-aaway-away sila doon? Ha? Meron ka nakitang, anong tawag doon, yung gayon? Ha? Paano mo nalaman masyado kang judgmental, Mr. Katapang, ha? Paano mo nalamang panabong yun? Merong sila, may ganon, ang tawag doon? Ewan ko kung nun, di kasi ako sa bungero, eh. Hindi, di ba? Masyadong invento kasi, masyadong yung script nito ni Katapang, eh. Di ba? Paano na? Hindi talpakan yung ganun sa kapaa. Oh, paano niya kaya nalaman panabong yung tari? O yun, may tari ka ba nakita? Bukod sa mga kabayo at manok, may nakita pang 3 alagang sawa sa ilalim ng Director's Quarters. Paano nakapasok ang mga hayop na yan sa loob ng Bilibid compound? Nasilipin namin ang record sa Bucor na mga ipinasok na kabayo at mga manok. Wala itong record. Bawal yan. Kasi Bakit? Kailangan ba gumawa muna ng kasalanan yung manok at saka yung kabayo? Alam nyo, ginagawa nating biro itong kwento-kwento ni Katapang. Kasi, napaka-obvious ba? Napaka-obvious na yung ginagawa niya, sinisira lang. Ewan ko kung may obsession kaya ito kay Bantag. Hindi, feeling ko kasi, nararamdaman ko lang naman, ha? Nararamdaman ko lang naman. Eto kasing si Katapang, baka lang naman nakikita niya yung mga reaction ng mga social media ng mga netizen na sa kabila ng ginawang pagdudurog ni Secretary Remulla dito kay Bantag, mas kinakampihan si Bantag ng tao.
Maniwala kayo from all parts of political colors, from the DDS. Although,